handa ba kayong harapin at makulong din? Oo naman. Kulungan din nila ako matatakot sa kulungan. Ako ano yan kumbaga, dyan ako nag-Islam, dyan ako nag-Muslim, dyan ako bumait. Hindi ako matatakot dyan. Ang nakakatakot dyan, yung gagawin ka ng kaso. Yun ang kasi kung ako, nung nakulong ako, inamin ko, talagang siraulo ko ng panahon na yun, dapat ako makulong. Pero pag ikukulong ako ng gawa-gawang kaso, medyo mahirap tanggapin yun. Yung pangungulungan, madali yan Pero yung kinulong ka, nang alam mong hindi mo namang ginawa, ay pambihira yun. Pambihirang... Mukhang senator, yan ang umuugong na balita ngayon, mukhang mauubos kayo. Tila ang nadidinig po natin, isusunod si Senator Cayetano, tapos kayo. Kasi kayo yung mga nagsasalita na ngayon na may sense Hindi lang yung parang pagmamalaki nyo lang na 29 years kayong mambabatas, yung meron talagang laman. Ika nga. Handa naman po tayo dyan. Handa po tayo dyan. Alam nyo, pati kabuhayan namin, tinitira na nan. Pero paano yung boto? Kasi kung mababawasan kayo na mababawasan. Yun nga ang sinasabi ko Bakit itong impeachment court, hinahayaan nila magsalita yung mga prosecutor na gusto nila magbawas sila. Yan ang Ba't sila intention nila nagdidesisyon, Parang sila nagdidesisyon. tapos gusto nila lumiit yung 2/3. Parang, bakit ganito? Anong to? Alam niyo, malaking constitutional crisis ito, Kasi konstitusyon yan, Hindi natin pwedeng baguhin ang konstitusyon ng sasabihin ng, halimbawa lang, kasi parang ang dating, hihingi sila ng interpretasyon sa Supreme Court. Malabo yun. Kasi kung amendahan natin yung saligang batas, magkaroon tayo ng constitutional assembly, baguhin natin. Hindi pwedeng i-interpret yun na sila mismo lang, sasabihin lang ng Supreme Court. Nabawasan natin yung 2/3. Halimbawa, naging 20 na lang kami. Ilan ba yon? Ilan 2/3 niyan? Sabihin mo na 16. 14 na lang, gano'n? Teka muna naman. Pero Sir Lito, di ba binanggit na yan ni Escudero? Binanggit na rin actually ni Lacson, 16 talaga Ano kaya ang dahilan kung bakit talagang inuunti-unti sila na ikulong at posible pa bang okay, sa bagay, may bendalo sila. Posible pa bang baluktutin yan at gawing mas mababa? Imposible yan. Sabi nga ni Senator, it will create a constitutional crisis. Kasi mawawala ka lang sa pagiging senador kung mamatay ka, kung mag-resign ka, o ma-expel ka. Para mo i-expel ang senador, paano mang kadahilanan, 2/3 vote din So how do you expel Marcoleta, Bato, and Jinggoy? Wala yan. Miski idulog nila sa Supreme Court, miski si Chief Justice Hilario Davides, sinabi na 16, di ba? Sir Lito, Yung mismong gumawa. Oh. Yung mismong gumawa ng konstitusyon. Sir Lito, anong nakikita mong resulta o parang bilang isang strategist? Ano ba to? Bakit ang init-init lagi nila dito sa impeachment na to? Kasi may mga bagay pa dapat unahin. Planado ito antimano Ito'y conspiracy talaga dahil nga una, walang kandidato ang administrasyon sa 2028. Kita mo nga, pinakamataas si Vince Dizon, 1%. Di ba? sa hanay nila. Pangalawa, kung hindi man nila ma-convict si Inday Sara, sisiraan nila na sisiraan in the hope na yung numbers niya bumaba. Mataas pa. Speaking of planado, sa tingin niyo po ba dito, from the beginning, pinagpaplanuhan na talaga nilang uwasakin o pabagsakin si BP Sara? From the very beginning. Kaya din ganyan ang galit ni Inday Sara Kasi na-discover niya later na talagang pinroject siya. Kaya siya galit na galit. Kasi she joined in good faith. Aminin naman natin, kung hindi naman pumayag si Inday Sara na mag-busy kay BBM, mananalo ba si BBM? Kami ni Bayna kay Isko nun. No? Nung nagsama si Inday Sara at saka si BBM, alam na nating tagilid Pero nandun na tayo. Alam ka naman, iwanan mo yung di ba? Bakit naman ako sasama kay BBM, di ba? In the first place, galing ako kay Ninoy, di ba? Para kaya ako sumama kay. Pero kung halimbawa, hindi nagsalita si BP Sara, nanahimik na lang siya, hindi kumontra, sa tingin nyo,
Hindi Doon masisira, palagay ko. Doon Doon siya masisira si Inday Sara. Hindi maaari eh. Siyempre meron mababagsakin pa rin talaga. Siyempre may sarili siyang paninindigan eh. 'Di ba? At nakikita niyo yung pagkakamali. Pag hindi niya sinabi yung paninindigan niya at hindi niya punahin yung pagkakamali, yun ang betrayal of public trust. 'Di ba? Pero Sir Lito, mukhang nagkamali sila kahit mapabagsak nila si VP Sara Duterte. May Senator Robin pa tayo eh. Patay tayo dyan. Number 1 senador. Number 1 VP. Baka doon papunta. Kaya Pag pala nagkamali pinagsasabay, no? Binabanat. Nagsasabay sila eh. Pala. Pero meron akong narinig nung nakaraan kay Sir Lito. Itong impeachment, nabanggit ninyo na napakadelikado nito na nakatutok dito ang tao. May flood control, scandal. At the same time, may budget para sa 2027. Pakipaliwanag nga yan. Yan ang isa pa, no? Dinidistract nila ang taong bayan. Natutukan yung impeachment. Makalimutan ngayon yung issue ng flood control. Makalimutan yung mali-malitang pera na binibigay sa mga congressmen at kung kani-kanino. No? So natapagtatakpan. Ngayon lang, di ba? Nakalimutan na yung Blue Ribbon naman, hawak nila ngayon. Ayaw naman imbestigahan ng Blue Ribbon yung tawagin yung Move on 18 na daw. Move on na daw sa ex-Marines, flood control. ex-soldiers, Yun ang sabi, move on na sa flood control. Tapos, ang mas nakakatakot dito, next year, ang budget, ang panukalang budget, 7.2 trillion. That is 600 billion more than last year's or this year's budget. Pag nakatuon ng pansin ng tao sa impeachment, baka mag-fast break na naman sila na kung ano na yung kagaguhang unprogrammed allocations na naman. Imbis na flood control ngayon, farm-to-market roads naman. Kaya kailangan bantayan. Pero ngayon, kasabay nitong impeachment, no, ilalo silang bumubulusok pababa. Pero sa tingin nyo, kung halimbawa nag-focus sila sa flood control, mag-iiba ba yung sitwasyon? Tataas ba yung ratings nila? Or paano? Ang problema sa flood control, sila-sila ang Natuturo eh. So pag pinag-usapan nila, sa kanila din. Sila yun eh. Sa kanila bubuelta. Makukul. Parang ganon. So ano po? Ano pong nakikita niyong sasabihin ni President Bongbong Marcos sa SONA? Kung meron man. Kahuluwanin lang. Pwede ba wala na lang? Ganun? Kahuluwanin lang na naman. Alam mo, napaka-importante niya itong zona na ito. Ito yung penultimate eh. Fifth zona to. Next year, pamamaalam na yan eh. Yung huling zona, pamamaalam. Kaya sabay yan. Hindi, Mamamaalam? last zona na yun. Namamaalam ka na lang. Ibang paalam. Na sabi mo, ito nagawa ko, ito nagawa ko. Problema nitong penultimate zona na to. Una, sisingilin siya doon sa mahiya naman kayo. Kasi, mahiya naman kayo, yung mga nagpapalakpakan ng mahiya naman kayo, ng mga, sila yun, sino napakulong mo? Baka Sa taon bago na ngayon, nagdaan? Sir Lito, baka mahiya na ako. Ganun Ayun na nga. sasabihin niya. Mahirap eh. Pangalawa, wala kang magagawa sa ekonomiya na makapagpapaangat sa ekonomiya between now and 2028. Okay, nandun yung dahil sa gera sa Iran. Pero tingnan mo, yung VAT sa langis, bakit hindi pwedeng bawasan? No? Kung nung araw 60 pesos ang litro ng diesel halimbawa, 12% yan VAT, no? 7 pesos 20 centavos ang VAT. Ngayon, kung halimbawa 80 pesos, magiging 80 times 90 na ngayon. Sir. 90 na ba? 90 times 12%, di nasa 12, mahigit 13 pesos ang nadagdag sa buwis. Yun yung tinatawag na windfall profit. No? So, lumaki pa ang kambyo, ang kahig ng ang kabig ng gobyerno, no? Dahil tumataas ang presyo, dahil yung VAT 12% and 12% eh. Bakit hindi mo mabahagi man lang sa taong bayan yon para maibsa naman ang hirap nila? Sa Vietnam, ginawa yon. Sa Thailand, ginawa yon. Sa Taiwan, ginawa yon. Tsaka may batas na po doon. Hindi ko alam. May excise Bakit tax, hindi di ba? nila- Pinilit kayo ipasa yung excise tax. Hindi nila Hindi naman ginawa. Di ba? Your Honor,
Senator, Judge. Robby, kayo po, ano, honor, please. Natatakot na ako yung tumatawag ng Your Honor. May phobia na. Your Honor, kayo po, ano masasabi ninyo sa panglimang sona ni BBM? Kami sa minority, nagkasundo naman kami na ito, ako, pangalawang beses ko to na hindi naman ako pupunta. So, siguro, maganda dyan yung majority ang matanong ninyo kung anong ine-expect nila. Kasi kami, Bakit? Bakit di Wala. ka pupunta, Sen? wala naman akong ma-expect eh. Pwede ba makikain? Gusto ko diretso. Ayaw niyong pumorma doon. Sayang naman yung nakabarong na. 20 million na naman ang pagkain. Wala. Oo, sanay na akong pumorma kahit wala akong itsura. Okay lang. Ano ka ako, hen? Nga naman. Oh, Forma, pero wala yung tura. agree ako doon. Sir, Gusto ha? Like, gusto? Malamang ipagmamalaki yung UMIC, yung upper middle income class status natin. Kung basta nag-graduate tayo sa middle income status, the upper middle income. Pero nakalulungkot doon, una, it took Vietnam 16 years to get to UMIC, yung upper middle income. Tayo, it took us 50 years bago mag-UMIC, upper middle income. Ang Vietnam, ang per capita net income ngayon, lumalabas na $4,950, almost $5,000. Tayo, $4,820. Mas mababa tayo. And yet, tandaan natin, 50 taon na nakikipag-away ang Vietnam, giyera against France and America. Tinalo nilang pareho yan. Sirang-sira ang Vietnam. Pero ngayon, nilamangan na tayo ng Vietnam. Ay, ano pagmamalaki mo doon? No? Pangalawa, dapat naka-UMIC na tayo, nakaangat na kung hindi nagka-COVID. Noong panahon ni Pangulong Duterte. Isa pang problema dyan, hindi yun ang batayan ng umaasensong ekonomiya. Ang problema, iilan lang ang mayaman dito sa atin at napakarami ng mahirap. 52% consider themselves poor, no, in this country. So, yung sinasabi nga ni Sen. Robin kanina, yung dapat pantay-pantay. Hindi man natin magawa yung pantay-pantay lahat. At least naman, yung talagang mahirap, umangat naman to middle class. Ang nangyayari sa atin, yung middle class nagiging mahirap dahil sa taas ng presyo. Ang inflation natin is the highest in Asia. No? So, hindi ko maintindihan kung anong klase ng economic policies meron itong ating pamahalaan. Kaya nga, ang summary ko dyan sa economic policies natin, overspending. No? Ang ating budget taas ng taas taon-taon. 7.2 trillion this year. Last year, 6.6 trillion. Overspending. Tapos overtaxing. Lahat ng binibili natin may tax eh. VAT lahat yan eh. Di ba? At patong-patong na VAT yan. Nagkakascade yan. Pangatlo, overborrowing. Utang tayo ng utang. Ang utang natin as of May, 18.55 trillion. Kay Pangulong Duterte, tumaas lang ang ating utang dahil sa COVID. Kasi lockdown tayo ng 2 taon eh. Maganda na ang ratio natin nun eh. No, bumababa na yung debt to GDP ratio natin. So, overspending, overtaxing, overborrowing. Pero ang masakit, kaya overborrowing, overtaxing, overspending, kasi overstealing. Sobrang nakaw. Kaya sobrang gastos, sobrang buwis, sobrang utang dahil sobrang nakaw.